Hello po, good evening. Welcome to my channel and to my vlog. Story not mine. Bibigyan ko lang po ng buhay yung babasahin ko. Ano po to? About ukay. Magandang gabi po sa lahat. Ito po ay karanasan ni ate Emily. Hindi niya totoo ngalan. Gusto ko lang pong ibahagi ang aking kasan at sana po ay may makarelate o may makapagpaliwanag kung bakit may ganitong mga pangyayari. Mahilig po akong bumili ng mga ukay. Alam niyo po ang excitement at pag nakakakita ako ng mga branded na damit ay sobrang nasisiyahan ako kahit ako naman pagka bumibili ako ng ukay. Ganon po ako. Isang araw, may nadaanan akong maliit na tindahan ng ukay. Tapos, may nakita po akong blouse. Blouse with bali dress. Black dress. At maganda talaga siya. Branded pa. Tapos, nung makita ko, ang ganda. At talagang, kumbaga, parang nagustuhan ko siya. Simple lang siya, pero mukha siyang mamahalin yung dress na yun at ang ganda. Siyempre binili ko. Pag uwi ko ng bahay, nilabhan ko na siya kaagad. Tapos kinabukasan po, sinuot ko. Kasi may pinuntahan akong handaan, nakakilala ko. Doon pa lang, may napansin na ang aking kaibigan. Ang sabi niya, bakit ganon? Parang ang bigat ng aura mo. Sabing ganun. Parang may kakaiba sa'yo. Sabing ganun. Napangiti na lang ako. Pero deep inside, ramdam ko rin na may kakaiba dun sa suot kong dress. Parang bigla na lang akong nalulungkot. At ang bigat-bigat sa dibdib. As in parang may nakadagaan. Kinagabihan pag uwi ko, doon na nagsimula. Pagkapasok ko sa kwarto, biglang nanindig balahibo ko. Kasi biglang may malamig na hangin na dumampi sa batok ko. Naisip ko, baka guni-guni ko lang yun. Or hangin na biglang pumasok. Pero nung humiga ako, naamoy ko yung amoy bulaklak. At parang amoy bulok na lupa na may halong patay na daga at amoy dugo. Bagong laban naman yung damit ko. So, hinubad ko na yun. Kasi galing sa napahiga lang ako sa gilid. Kaya hindi ko maipaliwanag yung amoy. Hinubad ko yung damit. Pagkagising ko, paggising ko kinabukasan, may mga pasa sa braso, na parang piniga o hinuwakan ng mahigpit. Sobrang kinilabutan po ako. Kasi mag-isa lang po ako sa bahay. Doon ako nagsimulang kabahan kasi tuwing napapatingin ako sa sulok ng mga kwarto, parang may aninong nakatayo. Isang gabi habang natutulog ako, bigla akong nagising na parang may kumakaluskos sa labas. At naramdaman kong may humihila ng aking kumot. Pababa, napakapit ako ng mahigpit sa aking kumot at nagtulakbong. Sabay nagdasal, bigla akong narinig na may humihikbi. Humihikbing babae. Umiiyak siya. Nang nilakasan ko ang loob ko at dinilat ko ang aking mata. Nakaupo siya sa paanan ng aking kama. Basa ang buhok niya, nakayuko at suot ang dress na nabili ko sa ukay. Umiiyak siya. Hindi siya gumagalaw pero ramdam ko ang bigat ng presensya niya. Para ako mababaliw sa takot. Hindi ko alam ang gagawin.
Pinilit ko lang ulit, pinikit ko lang ulit ang mata ko at nagdasal. Pagmulat ko, wala na siya. Kinabukasan, itinapon ko na yung damit na kahit ang ganda-ganda niya, sobrang ganda, itinapon ko na talaga siya kasi sabi ng iba, posible raw na yung taong namatay ay yung kaluluwa niya nandun pa rin sa damit. Simula noon, hindi na ako bumili ng ukay-ukay. Maraming salamat po sa pakikinig. Nakakatakot. Minsan talaga, pag bumili ka ng ukay-ukay, hindi mo naman alam kung sino nagsuot noon, kung patay na ba or buhay pa. Lalo na yung mga second hand. Yung mga second hand na gamit, bibili ka, diba? Tapos di mo alam kung sino nagsuot noon. Meron din ako na experience na yung mga sa ukay-ukay nagkakaroon, yung nagsuot ng damit noon may sakit sa balat. Nagkakaroon sila ng sakit sa balat. Kumbaga nahahawa sila. Kaya minsan, okay lang bumili ng ukay-ukay. Kaya lang dapat dinidisinfect para hindi mahawa. Pero kung gano'n namang kaluluwa, parang hindi mo na maano kung paano gagawin mo para mawala yung kaluluwa. Salamat sa panonood. Paki-subscribe po yung YouTube channel ko, Christina Inovero. Thank you for watching. Kasalukuyan po akong namamalat kasi ako'y inuubo. Salamat sa panonood.